The bread is not sweet, and the leche plan as well. It's much. Finally, I beat you. Perfect. Sarap. Kala mo Kita titigilan hanggat di kita na-perfect. Finally. I really love it. See? Hello! Welcome to my channel, Emelita Papa. Ito na nga po yung kinalabasan ng ating ube custard chiffon cake. First time ko nga po na makagawa ng perfect na perfect. Lahat perfect, pati lasa, yung kulay, yung smoothness niya, sobrang perfect talaga. Kaya sobrang naiiyak ako sa tuwa nung makita ko ang kinalabasan nitong aking ube chiffon custard cake. So, panoorin nyo hanggang dulo para makita nyo kung paano ko siya ginawa, pati na rin ang mga ingredients na ginamit ko dito. So, mag-start tayo sa sugar na ito na ating melt, caramelize. Ayan, ika-caramelize natin yan. So, ang nilagay ko ay 8 tablespoon. So, kailangan siya ay wag naman masyadong i-dark at baka pumait. So, tama lang yung ganyan. So, dito na tayo sa ating itlog na paghihiwalayin natin yung egg whites at saka yung yolk. 6 na itlog yung aking ginamit para sa leche plan. Ayan, para sa leche plan tong ating ginagawa. So, inuna ko muna yung caramel. Pagkatapos nilagyan ko siya na 1 cup na evap at yung kanyang condensed milk na ginamit ko sa kanya ay 3/4 lang nung lata. So, merong 1/4 na natira dyan sa lata na yan, as you can see. Kaya nga sinasabi ko kanina sa aking unang video na so yung leche plan niya at saka yung kanyang tinapay ay nagmatch lang, hindi siya masyadong matamis. So dito, ang ating leche plan, sinala ko ito ng 3 beses para kasi makasiguro tayo na mawala yung bubbles niya at maging smooth yung ating leche plan. 3 beses ko siyang sinala. At dito naman sa ating butter, itong ang ginagawa na natin ngayon ay butter. 4 na itlog ang aking ginamit dito. At saka 1/4 na sugar at 1/4 na canola oil. Cooking oil, canola oil ang aking ginamit. So, iminix ko yan kasama na yung ube extract or ube coloring food yung aking ginamit dyan. At pagkatapos, iminix ko lang yan mabuti, tsaka ko inihalo na yung 1 cup na cake flour. Cake flour ang aking ginamit kasi may available man ako. Pero kung wala kayong available na cake flour, pwede kayong gumamit ng all-purpose flour. Sa 1 cup, bawasan nyo lang ng 2 tablespoon. At tapos dagdagan nyo ng cornstarch na 2 tablespoon. Ganon.
At dito naman tayo sa ating mirang. Yung aking mirang, nung nagbabubbles na siya, nilagyan ko siya ng white vinegar, 1/4 teaspoon. And then, yung ating sugar, paunti-unti yung aking ginawa dyan. Ayan. Kaya, ayan, very perfect yung ating mirang kasi talagang tinesting ko pa siya kung siya ay aagos or malalaglag. Talagang stiff yung kanyang pagkakagawa. So, after nun, iminix ko na siya. 3 hati ang ginawa ko sa pagmimix sa ating butter at saka sa mirang para siya ay huwag mag-deflate. Kasi dyan ako na laging napapalpak dahil masyado akong ninenervyos sa paggawa. So, ayan, laging nadideflate yung aking ginagawa dahil kulang sa pag-mix ng mirang at saka yung masyadong nahalo mabuti or na over halo talaga. So dito nilagay ko na yung aking leche plan. Pagkatapos niyan, ang isinunod ko naman sa kanya ay yung ating butter. So, huwag kayong mag-alala kasi iyan ay magaang lang dahil nga mirang ang gamit natin dyan. So, hindi yan magmi-mix. At marami na akong video na pinanood. At syempre, kung ano yung maganda at alam kong nakita ko na successful pagkakagawa, yun yung aking ginaya. So dito, Bain Marie yung ating gagawin na pag-bake. So mainit, nagpakulo ako ng tubig at inilagay ko sa tray para halos kalahati ng baking pan yung aking nilagay na tubig. At i-bake ko siya sa 350 Fahrenheit sa loob ng 30 minutes. 30 minutes ko lang binake yan. Pinatay ko na pero hindi ko muna siya hinango. Ayan. Gawin nyo para wag masyadong maging brown. Pagkatapos ng 35 minutes or 30 minutes na pinatay na, wag nyo munang alisin pero lagyan nyo ng foil sa ibabaw para hindi siya masyadong dark. So pagkatapos nyan, nangon ko na, pinalamig ko na. Kailangan malamig na malamig. Malamig na talaga siya bago nyo isasalin para hindi masira yung leche plan. So, ayan, pinalamig ko talaga yan. Siguro mga 2 hours or 3 hours bago ko binaliktad. Kasi nga, ayoko na mapalpak. Sayang ang mga ingredients na ginagamit pag napapalpak yung ating mga ginagawa. Kahit pa na kakain natin siya, pag napalpak, wala na, patay na yung video. Sayang ang effort natin. So, dito, maiyak-iyak talaga ako dyan. No, makita ko na perfect yung aking pagkakagawa. Ayan, ang ganda-ganda talaga niya. Kaya nga sa sobrang ganda niya, ipinamigay ko siya. At dahil ipinamigay ko siya, may mga umorder nung Pasko. Kaya nung Pasko, ako ay gumawa niya. 5 akong order. Hindi ko na lang dinagdagan kasi nga, ang hirap gumawa. Sobrang busy, sobrang nakakapagod, mahirap. Hindi ko pa makuha yung diskarte. Pero at least 5 naman ako. So nakabenta ako ng $35 ang isang piraso, o, diba? Maraming salamat sa inyong panonood. See you on my next video. Bye!